10,000 cash plus credit card, credit limit of 110,000, magkano ngayon ang pera ko? Okay, 10,000 cash plus 100,000 credit limit dun sa credit card. How much is my money? A, 10,000 pa din? Or B, 110,000? Ano sagot? Pagka sumagot sa inyo, sinagot nyo is B, 110,000, you are bound to be broke. Hi guys! So, ko-continue natin ngayon itong series about responsible use of credit cards. Okay? So, yung last video natin, by the way, kung hindi nyo pa napanood, just see the description below. Nandun yung part 1 nung video natin, nung about credit card. So, ngayon, continuation, review lang natin yung na-discuss natin dun sa part 1. So, yung sa part 1, sinasabi natin na yung credit card is not your money. It is the bank's money. Pera ng bangko yun. Okay? So, pinahiram sa'yo, kaya siya tinawag na credit. Pinahiram sa'yo. Tapos, pag ginamit mo yun, responsible ka na bayaran yun. Sige, try mo. Kung naniniwala kang pera mo yun, try mong gamitin yun, tapos huwag mong bayaran. Huwag mong bayaran sa bangko. Tignan natin ano mangyayari. Diba, kakabulin ka ng bangko? Ito yun, credit. Ginamit mo, huwag mong bayaran, di mo binayaran isang buwan, may taong lalapit sa iyo, hahanapin ka, mamimiss ka. Pero itong debit, kunyari yung payroll account mo, debit. Ginamit mo. Paggamit mo, may babayaran ka ba? Di ba wala? Kasi yung pera sa debit mo, sa iyo yun. Okay? Now, ito pa. Mindset tayo, mind setting. May props ako dito. Ito. 10,000 to. Okay? So ito, cash ko to, pera ko to. Lalagay ko sa wallet ko, 10,000 ha. Lalagay ko, yan, 10,000. Magkano laman ng wallet ko? 10,000. Okay? 10,000. Dumating yung credit card ko. Props ulit tayo dito. Dumating, sulat. Isulat. Pag open ko, may credit card sa loob. Nung inopen ko, uy, wow! Credit limit, 100,000 pesos. Yes, yes! Nilagay ko sa wallet ko. 10,000 cash plus credit card, credit limit of 110,000. Magkano ngayon ang pera ko? Okay? 10,000 cash plus 100,000 credit limit dun sa credit card. How much is my money? A, 10,000 pa din? Or B, 110,000? Ano sagot? Pagka sumagot sa inyo, sinagot nyo is B, 110,000, you are bound to be broke. Kasi iisipin mo, 110,000 ang pera mo. Where in fact, 10,000 lang ang pera mo. Again, yung credit card mo, na 100,000 credit limit, pinahiram lang sa'yo ng bangko yan. Okay? So, yun. Sana clear ka tayo doon. At sana nakuha niyo yun, no? Sa thinking nyo. Kaya pag napunta ka sa mall, dala-dala mo yung credit card mo, wala kang self-discipline, lagi mong iisipin na yung credit limit, yung value, credit value na nandun sa credit card mo is not yours. Hindi mo yan pwedeng gastusin ng gastusin. Pwede mo siyang gastusin. Tulad nung sa sinabi natin sa video, sa first part ng video. Okay, pwede mo siyang gastusin provided may backup ka. I mean, capable yung debit mo, yung cash mo sa debit na bayaran agad yung nagastos mo sa credit card at the end of the month. Para hindi siya mag-interest. Now, dun tayo sa isang topic. Eric, yung mga points, yung points ng credit card, sayang. Okay. Yung mga points na yan, address na natin yan, no? Ang daming naluloko dyan sa points na yan. Yung points na yan, yung bangko na nagpo-promote ng kung ano-ano, let's say, sa mga restaurant, 50% off. Sa bistro, 50% off. Remember, yung bank, hindi charity yan.
Hindi yan nag-ano na ang babait nila sa mga customers nila. Thousands or 100,000 ang customers nila, magbibigay sila ng ganung points. Someone is paying for that points. Kung ako, binabayaran ko lagi yung credit card ko full bago pa dumating ang due date niyan. Sabi ko nga, everyday, pag ginamit ko yan, sa gabi, babayaran ko na yan. Yung ibang mga financial vlogger, sinasabi at the end of the week. Ako hindi, at the end of the day. So kahit pagod na ako, babayaran ko na yan. Yun ang self-discipline ko. Now, paano yung mga points na yun? Yung mga points yan, avail ako ng mga points na yun. Like for example, 5,000 peso value. Nagamit namin mag-grocery sa Landmark. Ngayon, approaching na naman ako sa another fresh na 5,000 value. Isipin mo, ginagamit ko lang yung card ko, nakakakuha ko ng ganon. So, sino nagbabayad nun? Hindi bangko. Ang nagbabayad nun, yung mga customers na nadidelay sa pagbayad ng credit card. Pag na-delay ka, may interest charge yan. Okay? Pag hindi ka nakapagbayad on time, may interest charge yan. Pag nakalimutan mo totally magbayad, late payment na, tas may interest pa. Okay, sadly, ang nagbabayad ng mga points na yan, yung mga nadidelay sa pagbayad. Yung mga hindi nagbabayad ng buo, yan. Okay? Yung partial payment lang. Pag nag-partial payment ka sa credit card, the following month, may interest na yan. Yung remaining balance mo. Okay? So, kung ako nagbabayad ako on time, yung ibang tao nagbabayad on time, ang nagbabayad ng mga points nila, yung mga hindi nakakapagbayad. Kakalungkot, di ba? Pero yan ang business ng bangko. Ano pa, hindi ibig sabihin na pag ako, nagbabayad ako on time, hindi na rin nakakakuha yung bangko sa akin. Okay, hindi naman. Kasi kada swipe ko nito, kahit bayaran ko yan within the day, meron pa rin small portion ng kinikita dyan ng bank. Yan, ang tawag doon is interchange fee. Yan yung mga sinisingil ng bank network doon sa actual bank mo. For example, kung BPI yan, yung credit card mo, may interchange fee yan na kada swipe mo na binabayaran doon sa Visa, sa Mastercard. Yon, para magamit mo yung credit card. Interchange fee yon. Okay? So, yan, no? Yun sa mga points. Ngayon, yung mga bangko na yan, bakit sila nag-o-offer ng 50% discount? Example, sa Bistro, Italianis, Fridays, Texas, Dennis. Willing-willy tayo dyan, di ba? 50%. Kami nga, doon nga lang kami nakakakain ng masasarap na yan pag may 50% eh. So, 3,000, minimum 3,000. Ang bill mo 3,000, pero babayaran mo lang 1,500, di ba? What a great deal. Paano kumikita bangko dyan? Kasi, ang mga bangko, they are banking on na sa lahat ng mga customers nila, half dyan o more than half dyan, hindi magbabayad ng full. Dun sila nagbabank. So, nag-hope sila, they are hoping na more than 50% dyan, hindi makakapagbayad ng full. At pag nag-interest yun, bawi nila yung mga 50% off na binigay nila dun sa mga full paying customers nila. Okay, tandaan nyo yan ha. Ang bangko wala sa business ng charity. Hindi yan nagbibigay ng 50% off nang wala lang. Nang trip lang nila. Okay? Pag hindi mo nabayaran yan, yung 50% off na yan na ginamit mo the following month, mag-i-interest na yan. Interest charge yan. Depende na yan sa bank mo. Kung 3%, 3.5, or whatever. So, babayaran mo na yan. Pag binayaran mo yan, ikaw ang nagbabayad doon sa mga taong full, laging buo ang bayad na mga hindi nag-iiwan ng balance sa credit card nila. Okay? So yan. So yung mga promo ng bangko na yan, tuloy-tuloy non-stop, they are hoping na hindi ka makapagbayad on time para meron silang kikitain sa'yo. Alright? So kung may questions kayo, comment nyo lang down below. Try natin sagutin yan. So, magpo-post pa tayo ng mga videos about credit cards. So mga series to. Hanggang sa matapos natin, tapos po-proceed tayo sa savings and investment. Okay, bye-bye for now.